Sundan po natin itong awiting itong napakaganda. More than I know myself. Yes, Lord. So when I face the darkness, when I need to find my way, I'll trust in you, shepherd of my heart, keeper of this heart of mine. Your patience has no end. You love me back into your arms, time and time again. So if I start to wonder, like a lamb that's gone astray, I'll trust in you, shepherd of my heart. You're the beacon of my life. You're the sunlight of my days. I can rest within your arms. I can know your loving ways. So let the cold winds blow and let the storms rage all around. I'll trust in you, shepherd of my heart. Let's continue to worship the Lord. Shepherd of my heart, we trust in you. Giver of this life for me, you're what I'm living for. For all my deepest gratitude, you love me even more. So as I walk through valleys, listening for the Master's call, I'll trust in you, shepherd of my heart. You're the beacon of my nights. You're the sunlight of my days. I can rest within your arms. I can know your loving ways. So as I walk through valleys, listening for my Master's call, I'll trust in you, shepherd of my heart. I'll trust in you, shepherd of my heart. Oh Lord, we thank you so much, oh God. We thank you so much for your love, for your greatness, for your mercy, oh Lord. We thank you so much. We're on live now, mga kapatid. Okay, hello, Mami Chin. Welcome po sa lahat dito. Jidel, JM, Sister Bella, Sister Annalyn, Mami Francine. Okay, we're very much thankful. And ang ganda ng kantang yun, di ba? Shepherd of my heart, di ba? Tapos yung pinakadulo doon is I trust in you, shepherd of my heart. Ang ganda, di ba? Pinakita doon yung picture, so very picturesque. And then pinakita doon na yung mga shepherds, yung mga tupa, they heed the master's call. Okay, sa buhay natin, dapat we're always heeding the master's call. Sabi nga ng Lord Jesus Christ, yung boses ko, alam ng mga tupa ko. So, talagang dinidinig ng mga tupa ang tinig ng pastol. At ang Lord natin, meron siyang tinatawag na shepherd's heart. Okay? Yung He is full of compassion, is slow to anger, and always abounds in love. Shall we pause for a while? Oh God, we thank you so much. We thank you so much, Lord, for being you as the shepherd of our hearts, oh God.
Lord, as our shepherd, you always lead us. We always hearken your word, O God. We will always heeding your voice, Lord. And we know for sure, Lord, that you're heading us in the right direction, O God. And even though we walk through the valley of the shadow of death, we will fear no evil, for you're always with us. Your rod and your staff, they comfort us, O God. And though we are holding nothing, all that we are, all that we have belongs to you. But one thing for sure, we're lacking nothing, Lord God, because you are the shepherd of our heart, O Lord God. And Lord, as long as we live, we will commit our lives unto you, Lord. As long as we live, Father God, we will trust you, shepherd of our heart. Shall we give our Lord an applause of praise? Hallelujah. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Handa na ba kayo makinig ng salita ng Diyos, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, ito na naman po tayo. Hello po sa Facebook Live, sa Google Meet po. Ito na naman po tayo sa natanging araw na ito na ginawa ng ating Panginoong Diyos. Tunay nga na nagkakatipon tayo, and it is with one purpose. We are gathering together in not an ordinary name. We're not gathering together to someone else. We're not gathering together just for any other cause, but we are gathering together in the name of Jesus. Amen. Because the name of Jesus, it brings healing. In the name of Jesus, it gives us comfort. In the name of Jesus, it gives us protection. So, ano pa ba ang natin? Sino pa ba ang hahanapin natin? Saan pa ba tayo pupunta? Nasa Panginoong Hesukristo na ang lahat sa buhay. Sabi nga ng isang awitin, si Jesus ang lahat sa buhay. Kung kaya, nakikita ko yung ngiti ni Mami Jean, nakikita ko yung, si Jidel, ang ganda ng picture niya rito. Okay, nakangiti siya rito. Sister Bella, okay, bagamat mga pagod tayo sa work, pero still, there is always, we're putting a smile, or we are wearing a smile. Okay, it is because we can see, the people see the glory of the Lord in our faces. Amen. So, without much ado, magandang gabi po rito. Okay, please do share this teaching. Napaganda po nito. Ito po ay pinamagatang ang Diyos ng pagbaliktad. Sabihin po natin, ang Diyos ng pagbaliktad. Ang Diyos ng pagbaliktad. Okay, pagbaliktad. So, ba't sinabing ang Diyos ng pagbaliktad? Kaya minsan nakakita ako ng isang t-shirt, baliktad yung letra niya. Sabi ko, tawa ako ng tawa. Sabi ko, hindi ko babasa eh. Pero, baliktad talaga. Okay? Bukod sa yung t-shirt niya, baliktad yung letra, yung t-shirt niya, baliktad pa rin ang pagkakasuot niya. Okay? Medyo nakakatawa yung nakita ko yun ng isang araw. So, tayo, may mga sitwasyon din na we're expecting too much. Okay, we're working hard, ginagawa natin ng gabi, gabi, para kahit papano naman is umangat-angat yung kabuhayan natin. We're doing that. For the purpose of providing for our family, right? Yung mga kabataan, mga anak natin dito, nag-aaral, and I'm even salute Ate Tricia for being a working student, na hindi rin basta-basta, mahirap yon. Pero bihira na sa mga bata yung ganun talaga. Earning a living and supporting themselves sa pamagitan ng pagwo-work sa pag-aaral. Okay, sinasaluduhan ko yung mga kabataan, lalo na lahat ng mga kabataang narito, okay? So, yun, ano tayo eh, minsan sabihin ng doktor, ano nangyari? Okay, ang pangit ng medical report po. Pero, this is not what God has promised to us, di ba? Ang promise ng Lord sa atin is to give us hope in a future. Ang pangako ng Diyos sa atin is a life unto the fullest. Pag sinabing a life
unto the fullest, ito yung isang buhay na ganap at kasiyasya. Sabi nga sa Bible, di ba, sa Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pasture. So, yun di ba? Pero, kabaliktaran yata ang naranasan natin ngayon. Parang ang mga closed doors, ang dami nating naranasang mga closed doors in our lives. Sarado ang pinto para sa ating pangarap. Sarado ang pinto para sa ating kalusugan. Sarado ang pinto para sa ating mga relationships na iniiyakan natin kasi someone walk away from us. At wala pa rin nagbabago sa ating buhay. Hindi pa rin tayo umaasenso, hindi pa rin tayo umaangat. We barely get enough. Okay? So, lahat ng circumstances na yan ay nagsasabi, lagi na lang tayong malulungkot? Lagi na lang ba tayong mabibigo, mga kapatid? Pero sabi sa Psalm 30 verse 11, you have turned my mourning into joy. You have turned my mourning into dancing for me. You have put off my sackcloth and girded me with gladness. Sabi sa Tagalog, ang aking kalungkutan ay pinalitan ninyo ng sayaw ng kagalakan. Hinubad ninyo sa akin ang damit na panluksa at binihisan niyo ako ng damit ng kagalakan. Para hindi ako tumahimik, sa halip ay umawit ng papuri sa inyo. Panginoon kong Diyos, kayo ay aking pasasalamatan magpakailanman. So, ang Diyos ng pagbaliktad, the turnaround God. Ang Diyos, alam nyo, di ba? Sabi nga, ang daming espesyalista dito sa buong mundo. Espesyalista sa mata, okay, mga surgeon, magagaling mag-opera. Pagdating sa mga major operations, marami rin magagaling na mga doctor of philosophy, yung mga nag-graduate ng mga psychology, mga psychiatrists, kanya-kanyang expertise, di ba? Yung iba naman, mga chef, cook, ang gagaling, ang lalaki ng sahod ng mga yan. So, yung iba, mga engineer. So, iba't ibang mga expert sila. Pero alam nyo ba na ang pinaka-eksperto sa lahat ng mga eksperto ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Ang Diyos natin ay espesyalista lalo na sa mga pagbaliktad sa mga bagay na pabor sa ating kanyang mga anak. Kaya niyang baliktarin. Kung ngayon may sakit karamdaman ka, kung mananampalataya ka lang sa Diyos, kung lalapit ka lang sa Diyos, magtitiwala ka sa Kanya ng lubusan, is kaya niyang baliktarin ang iyong sakit at bigyan ka niya ng kagalingan. God can restore your health. Kaya ng Diyos na baliktarin ang iyong kalungkutan. Sabi nga, di ba? God can turn our mourning into dancing. Kaya ng Diyos baliktarin kung ikaw ay nalulungkot ngayon. Kaya niya itong baliktarin ang sitwasyon mo ngayon. At bigyan ka niya ng kagalingan. Kaya niyang baliktarin, mga kapatid, ang mga pangit na sitwasyong nararanasan mo ngayon. Upang dalhin ka sa katagumpayan ng iyong buhay. At makikita natin to kung magbabasa lang tayo ng Bible, we can see all this example through the scripture. Di ba si Goliath? He is more than 4 twice or at thrice ng size ni kay David. Napakalaki ni Goliath, higante siya. Tapos ngayon, tailor-made yung kanyang baluti, yung kanyang armor. Kasi hindi naman pwedeng mabili yun sa market. Hindi pwedeng bilhin yun sa Mall of Asia kasi sobrang oversize. So, tailor-fit yung kasuotan niya, maging yung kanyang espada na napakalaki, pati ang kanyang sibat, yung kanyang javelin, at pati yung kanyang pananggalang. So, itong si Goliath, sabi sa Bible, ito raw ay
skill na sa pakikipaglaban. Ibig sabihin, nung bata pa lang siya, masyado ng dalubhasa itong si Goliath sa pakikipaglaban. Samantalang itong si David, kung ikukumpara kay David, he is a shepherd's boy. Okay, shepherd lang siya ng mga tupa. Siya yung tagapagbantay. At si David noong mga panahon na yon, sabi ng mga Bible scholars, siya ay napakabata pa lang. Ngayon, mismatch talaga ang laban. Di ba? So, kung titingnan mo, kung ikaw lang ay is one of the spectator ng mga panahon na yon na si David ay lalaban kay Goliath, it is ridiculous. It doesn't make sense Kasi makikita mo na ang lit-lit talaga ni David compared to Goliath. Pero kabaliktaran na nangyari. God caused na talunin ng maliit na si David ang higanting si Goliath. Ito, ba't ko sinasabi to? Na ang Lord, expert siya to turn around things, mga kapatid. Expert siya para ibaliktad yung mga pangit na pangyayari, yung mga major challenges in your life, yung mga pangit na circumstances na kung saan nandun ka ngayon. Don't lose hope, mga kapatid. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil kayang baliktarin ng Diyos yung mga pangit na sitwasyon mo. Ang kalungkutan, papalitan niya ito ng kagalakan. Ang yung sakit at karamdaman, God will restore your health. Ngayon, yung halimbawa, di ba kailan yung si Shadrach, Meshach, saka si Abednego? Nag-decree ang hari. Sabi niya, sa ganitong oras, halimbawa, alas 3 ng hapon o alas 6 ng gabi, ang lahat ng tao ay titigil sa kanilang mga gawain. Kapag narinig nila yung bell, okay, sila yuyuko. Sila sasamba sa rebulto ng hari. Pero, hindi ginawa yon ng tatlong kabataan na si Meshach, Shadrach at Abednego. At marami nagsumbong sa hari na hindi sumusunod sa decree na yon, yung tatlong kabataan. Kumbaga sabi ng hari, binigyan pa sila ng pagkakataon. Totoo ba yon, Shadrach, Meshach, and Abednego, na hindi kayo na kapag nag-bell, hindi nyo niluluhuran ang rebulto bilang pagsamba sa akin? Sabi ng tatlo, inamin nila, totoo po yon. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, para iligtas pa yung buhay nyo, pag nag-bell, patutunugin ko ngayon yan, luluhod kayo sa aking harapan. Nag-bell, hindi pa rin lumuhod. Yung tatlo sa harapan ng hari. Galit na galit. Furious yung hari, galit na galit siya. Sabi niya, painitan nyo ng 7 times yung furnace o yung pugon. Painitin nyo. At sabi nung at mamamatay kayo doon, kayong tatlong kabataan na lapastangan sa akin. At sabi ng tatlong kabataan, kahit na mamatay kami sa apoy na yon, hindi kami luluhod sa iyo. Ang luluhuran lang namin, ang sasambahin lang namin, walang iba, kundi ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Galit na galit yung hari. 7 times siyang pinainit yung furnace na sobrang init. At ngayon, nag-assign siya ng 2 matipunong lalaki para dalhin yung tatlong kabataan doon sa bunganga ng furnace. Kaya lang dahil sa sobrang napaka-intense ng init na yon, namatay yung 2, bumaksak. Dahil sila'y nasunog. Samantalang nagulat yung hari. Habang tinitingnan nila, di ba 3? Sabi niya sa kanyang mga kawal, di ba 3 yung hinagis doon sa pugon? Ba't parang may nakikita akong isang nakaputi? At nagkakahawak kamay sila at parang kumakanta at masayang-masaya sila doon sa loob ng pugon. Ang ginawa ng hari, Meshach, Shadrach, and Abednego, lingkod ng kataas-taasang Diyos, pumarito kayo sa akin, lumabas kayo dyan sa pugon. At paglabas ng 3, isang turn around, isang pagbaliktad ang nangyari. Imbis na masunog sila, paglabas nila ay wala man lang naamoy na usok sa kanilang mga damit. At dahil doon, namangha ang hari
at nagbigay siya ng degree. Ang sinumang lumapastangan sa Diyos na sinasamba ni Shadrach, Meshach at Abednego ay mamamatay doon sa pugon. Sumampalataya ang hari dahil sa pananampalataya ng tatlong kabataan. Nagkaroon ng turnaround, mga kapatid. Nagkaroon ng pagbaliktad. Binaliktad ng Diyos ang sitwasyon na dapat mamamatay na yung tatlong kabataan, pero hindi naman sila namatay. Pangatlong halimbawa, kwento. Si Moses po, matapos niyang patayin ng Egyptian na nagmamaltrato sa kanyang kababayang Israelita, siya ay tumakas nang malaman ito. Nang malaman ito ng mga Egyptian. Pumunta siya sa disyerto. At sa tingin niya is nalagpasan na niya o namiss na niya ang kanyang destiny. Kasi he is a prince. Si Moses po ay, sabi sa Bible, siya ay nag-aral, bata pa lang siya ng karunungan ng mga Egyptian. So, nung time na yon, ang Egypt, nung panahon ng mga ancient times, ang Egypt po, ang America of the world. Nandun lahat ang mataas na edukasyon, higher education. Pero, sabi ni Moses, nung siya'y nakapatay ng Egyptian, nung pinagtanggol niya ang isang kababayan niyang Israelite, sabi niya, nandun siya sa disyerto, sabi niya, wala na. Namiss ko na ang destiny ko. Sabi nga ng mga Bible scholars, si Moses is probably the second sa trono, second in throne, na siya yung papalit na magiging hari ng Egypt. Pero sabi ni Moses, namiss ko na ang napakagandang destiny ko na ito. At nung si Moses po ay 80 years old na, nagkaroon ng pagbaliktad. Kaya nga, Mami Jean, Mami Francine, yung mga senior citizen natin dito, okay, wag po tayong mawala ng pag-asa na maaaring sabihin mo na, no, I'm only limited. Yung mga nakikinig po ngayon dito, may share po natin later on sa Facebook Live, is pwede mong sabihin na, no, I'm only limited. Senior na ako. Hindi na ako katulad ni JM, ni Jidel, ni Rizzy, ni Tricia, ni Sister Bella, ng mga kabataan na malakas pa. Kaya nyo pang mag-evangelize, kaya nyo pang maglingkod sa Panginoon, mag-extra mile. So, kami hindi. Si Moses nga, tinawag siya ng Diyos when he was 80 years old. 80 years old na po siya. Nagkaroon ng turnaround. Nagkaroon ng pagbaliktad, mga kapatid. Yung sitwasyon ni Moses na wala na. Namiss ko na yung destiny ko. Pero, bigla si Moses nakakita ng burning bush. Lumiliyab na punong kahoy na mababa. At nagtataka si Moses, titingnan niya ito. Nagpapatuloy sa pagliyab yung bush na ito, yung maliit na punong kahoy na ito sa disyerto, pero hindi siya natutupok. Hindi nawawala ang apoy. Bigla nagsalta, Moses, Moses. Natakot si Moses, sino po kayo? Ako ang Diyos ng yung dinunong si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat ang lugar na kinatatapakan mo ay isang banal na lugar. At sabi niya, ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Sinusugo kita. Lumakad ka, tumayo ka. Sinusugod kita para palayain mo ang kababayan mong mga Israelita sa pagkakaalipin sa Ehipto ng 400 years. To be exact. So, ano nangyari? Is, there's coming inside of Moses. Bigla siyang nagkaroon ng excitement. Biglang nabuo muli ang kanyang pagkatao. Sabi niya, may pagkakataon pala. There's still a chance na kahit ako ay uugod-ugod na, kahit ako ay 80 years old na, pwede pa pala akong maglingkod sa Panginoon. Palakpakan nga po natin ng malakas ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Doon makita natin na ang Diyos ay hindi pumipili. Hindi lang mga bata ang pipiliin niya. Hindi lang mga younger generations ang pinipili ng Diyos. Yung mga nanay natin dito, okay, I just want to encourage you na
na kahit ganyan na ang mga edad nyo is kaya nyo pa rin maglingkod sa Panginoon. Salamat sa inyong mga buhay. So, nagkaroon ng pagbaliktad. A turnaround is comes or came. Di ba? Sa buhay natin, ikaw ba kapatid, anong sitwasyon ba meron ka ngayon? Iniisip mo na, well, nagsusunog ako ng kilay ko sa pag-aaral. I even dream of becoming a professional someday, a nurse, a lawyer, okay, an IT expert in that. Pero it seems na parang hirap kasi sa klase. Parang hindi yata kaya ng utak ko. Hindi ko kaya. O kaya yung pagmemedisina, veterinarian, hindi rin basta-basta yan. Parang ang hirap. Di ba? Parang yung ganon. At ikaw kapatid, anong sitwasyon ka meron ngayon? Maaari bang all the facts says it's not going to work out ba sa buhay mo? Na parang ang hirap to pa rin ang pangarap mo. Mahirap kang gumaling sa iyong sakit karamdaman. Someone walk from that relationship at masyado kang na-miserable. Naging miserable ang buhay mo. All the facts says it's not going to work out for your own advantage. Okay, katulad nung si Ma'am Molar, yung pinunta namin na Sister Bella sa school, nung bigay buhay natin, is nag-message sa akin dahil yung asawa daw niya is nababahala siya. Kasi siya yung iyak ng iyak, pero yung asawa niya is hindi man lang daw umiiyak. Sobrang lalim na ng pag-iisip. At pinapupunta niya ako para mag-counseling. Pero sabi ko, I'm only available at around ng araw ng Saturday and Sunday. So, hindi natuloy yung counseling. Pero in-encourage ko pa rin siya. So, maaring namatayan ka ba? Katulad ng ni Ma'am Molar, namatayan ka ng mahal sa buhay. Isipin mo, wala na. Things will never be that way again. At magiging malungkot na lang ako all the days of my life sa pangulila. So, maaring iniwan ka ng karelasyon mo at probably there is a wrong notion, there is a dark cloud hovering in your head na bumubulong sa'yo that you should end up your life. Nagkakaroon ka ng suicidal tendency, tapos iniisip mo, walang kwenta ang buhay ko, lagi na lang hirap, tinry ko nang pumasok sa iba't ibang kumpanya, pero I can't barely get enough. Ang hirap ng walang katulong sa pagtatrabaho, ang hirap ng walang katuwang sa buhay, walang pagbabago, nakakapagod na. Mga kapatid, I just want to encourage you. At ini-encourage tayo ng Panginoon ngayon. Gusto ng Diyos na palakasin ang mga panghihina natin. Yung katulad na Diyos or the same God that delivered Shadrach, Meshach, and Abednego, the same God that delivered David from Goliath, the same God that fulfilled Moses' destiny kahit 80 years old pa lang siya, it is the same God who wants you right now na gusto ng Diyos. He is the same God, katulad din siya ng Diyos na gusto niyang baguhin ang buhay natin, mga kapatid. Gusto ng Diyos na magkaroon ka ng mga tinatawag kong kabaliktaran moments. Gusto mo bang magkaroon, kapatid, ng kabaliktaran moments in your life? Sabi sa John chapter 8 verse 44, the enemy is a liar and there is no truth in him. Kapag may bumubulong sa iyong kaaway, may bumubulong sa iyo ng panay negative, may bumubulong sa iyo na huwag ka na magpatuloy sa buhay. May bumubulong sa iyo na hindi ka nagagaling. May bumubulong sa iyo na kailanman hindi mo na maaabot ang iyong pangarap. All the facts say that it is impossible. Hindi galing sa Diyos yun, mga kapatid. Ito ay bulong ng kaaway. Ulitin ko, sabi sa John chapter 8 verse 44, the enemy is a liar and there is no truth in him. Walang katotohanan sa dyablo. Ito yung dyablong bumubulong sa'yo. Sasabihin niya, habang buhay ka nang malulungkot,
dahil sa pagkawala ng iyong mahal sa buhay. Habang buhay ka nang magdurusa ng ganyan, dahil because you're a single mom, ang hirap yatang maging single mom, habang buhay na magdurusa ang pamilya mo, dahil ang pamilya mo ay hindi nabuo. Hindi ka naaasenso sa buhay mo. Kapag narinig mo ang mga negatibong bulong na ito, ang ikot mo, kapatid, is Philippians chapter 4, verse 8. Ito yung lagi mong ikokontra. Sabi rito, finally, brothers and sisters, sa Philippians chapter 4, verse 8, kabisadihin po natin ito, napakaganda po ng verse na ito. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Sa Tagalog, mga kapatid, anong bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Sabihin mo, Lord, salamat. Alam ko ang katotohanan kung sino ka. Alam ko, Lord, na ikaw ay isang dalubhasa. Alam ko na ikaw ay isang espesyalista. Espesyalista ka sa pagbaliktad sa mga negatibong bagay sa buhay ko. Ginawa mo ito noon kay Moses, kay Meshach, Shadrach at Abednego. Ginawa mo ito kay David. At ikaw, ang Diyos si David, ay Diyos ko rin. You are the same God who did that. At ikaw, O Diyos, kilala kita, Panginoong Diyos. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailan papan. Palakpakan nga po natin ng malakas ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Kayang baliktarin ng Diyos yan. Dalubhasa siya, espesyalista siya. Kung ang tingin mo, parang may agam-agam ka ngayon, parang di yata ako papasa. Parang tingin mo may agam-agam ka na parang hindi na yata ako gagaling. Kung ngayon meron kang dilema na parang hindi na yata, kung na yata maabot ang mga pangarap ko. So, ito po ay bulong ng kaaway. Alisin po natin to, isa-isang tabi natin ang bulong ng kaaway. At sabihin mo, whatever is lovely, whatever is of good report, whatever is admirable, I will think on these things. Kasi ang mind po natin, mga kapatid, it is a battleground. Pagising mo pa lang sa umaga, ang dami ng mga pumapasok sa utak mo. Ano kaya ang uulamin namin? Ano kaya ang kakainin namin? Namumroblema tayo tungkol sa ating mga pananamit. Namumroblema tayo sa mga bayarin. Judith is coming. Nandyan na naman yung mga yan, yung mga bayarin. Pero ang sabi ng Lord, huwag tayong mag-alala sapagkat ang pagwo-worry ay isang kasalanan, mga kapatid. Ipaubayan natin sa Diyos. Pagising pa lang sa umaga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Magtiwala tayo sa Diyos because God ay Diyos ng pagbaliktad. Kaya niyang baliktarin ang mga pangit na sitwasyon mo. At gagawin niya itong mabuti. Gagawin niyang maayos ang lahat. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Pagising pa lang sa umaga, thank you Lord. I will not be always a lender, or I will not always be a borrower rather, but I will lend to people. Hindi na ako yung laging manghihiram. Ako na lagi yung magpapahiram. I-claim mo yun araw-araw. Lord, babangon ako sa sakit na ito, na malusog at malakas. Hindi lagi akong nakahiga sa banig ng karamdaman. Lord, babangon ako rito na restored na yung health ko. Salamat, Lord. Hindi na lagi ako makakaranas ng kahirapan. Lord, salamat, Panginoon. Abundance is coming. Kung anak mo ay nalilis ng landas, magpasalamat ka sa Diyos. Sabihin mo, i-claim mo yung salita ng Diyos. Di ba tinuturo ko sa inyo yun nung pag-prayer meeting natin? Kailangan pag mananalangin tayo, lagi tayo mag-i-insert
pag mananalangin tayo, lagi tayo maglalagay sa panalangin natin ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos is napaka-powerful. Sabi nga ng Lord, remind me of my promises. Ipaalala mo sa akin ang mga pangako ko. Because only God who promised that He never leave. Ang mga politiko ngayon, kandidato, their promises are made to be broken. But God, kapag ka nangako ang Diyos, ito ay ginagawa niya. At ang pangako ng Diyos sa iyo, kung ang anak mo man ay nalilis ng landas, magpasalamat ka lang sa Diyos. Sabihin mo, as for me and my household, we will serve the Lord. Gagamit po tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kung ngayon nalulungkot ka, sabihin mo yung verse natin. God will turn my mourning into dancing. Papalitan ng Diyos ang kalungkutan ko ngayon ng kagalakan. Ang battle is nasa isip mo talaga. Our mind is a battleground. Ang kaaway, araw-araw bumubulong sa iyo yan. Naku, hindi ka na asenso. Naku, hindi ka na makakaahon sa ihirap mo. Naku, hindi ka na gagaling. Bumubulong sa iyo yan. Pero sabi nga, that devil is a liar. Siya'y sinungaling. Hindi siya nagsasabi ng katotohanan. Ang binubulong niya sa atin lagi ay mga kasinungalinan. Dahil ang tawag sa kanya is the father of lies. Ama ng kasinungalinan. Pero ang Diyos, He is the Father of truth. Sabi nga ng Bible, di ba? Ako ang daan. Ako ang katotohanan. Ako ang buhay. Sabi ni Jesus, siya ang katotohanan. Mga kapatid, kung makikinig ka sa bulong ng kasinungalinan na pinupunla ng diablo sa atin, nako, ano na yan? Mali na yan. So, ano yan? Hiwalayin mo na. Okay, iwanan mo na. Di ba? O kaya, wag ka nang umattend ng Bible study, wag ka nang umattend ng prayer meeting. Okay, samahan mo na lang yung mga tropa mo dyan, sa yung trabaho, mga kaklase mo. Sige, makapag-compromise ka. Di ba masarap yung bawal? Di ba kung ano yung bawal, yun yung masarap? So, gawin mo lahat ng bawal. You are free to do that. Okay? Pero, hindi pwede eh. All things are permissible, sabi sa Bible, pero hindi lahat ng bagay na gagawin mo ay makakabuti sa'yo. Kung makikinig ka sa mga negative na bulong na yan, ay hindi mo makikita yung great things na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Patatakpan lang yung mata mo. Patatakpan lang ang yung tenga. Sa napakagandang bagay na gustong mangyari ng Diyos sa buhay mo. Mga kapatid, gusto mo magkaroon ng magandang buhay? Gusto mo bang mapulfill yung kalooban ng Diyos in your generation right now? Mga kapatid, praise the Lord. Mangunyapit lang tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Kayang-kayang gawin ng Diyos. Kayang-kayang gawin ng Diyos yung pagbaliktad sa buhay mo. Kung asawa mo, o katulad ni Ray, may sakit, shoutout to Annalyn, thank you sa pag-add sa Facebook Live. Okay, kung asawa mo may sakit, hindi makapagtrabaho ngayon, tas 4 na anak ang pinag-aaral mo. Tapos, nakikita ng Diyos yun eh. Nakikita ng Diyos yung hirap na naranasan mo ngayon, sis. So, ang Diyos, babalik ka rin niya yung sitwasyon yan. Babalik ka rin ng Diyos yung sitwasyon na yan na nangyayari sa buhay mo. May awa ang Diyos. Mga kapatid, ang kailangan lang is huwag kang magpabulong sa kasinungalingan ng kaaway. Minsan kasi pagka nagpabulong ka sa kasinungalingan ng kaaway, may stress ka lang. Madidepress ka lang. Kakaroon ka lang ng anxiety. Mga kapatid, ang pakinggan mo yung bulong ng Diyos. Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, sabi sa Bible,
think about such things. Palakpakan nga natin ng malakas ang ating Panginoon. Maaaring ang isang relationship ay hindi nag-work out, iniwan ka at ang kasinungalingan ay bumubulong sa'yo, iniwan ka sa ere, and you will never be happy again. Can I encourage you mga kapatid? Mga kapatid, pwede ba kitang palakasin ngayon? Kasi the God of comfort me so that I might comfort you as well mga kapatid. Can I encourage you right now? It's just, tandaan mo kapatid, it's just going to be just the opposite. Kung pangit ngayon nangyayari sa buhay mo, magtiwala ka lang sa Diyos. Ang Diyos ng mga kabaliktaran. He will turn around things na pangit na nangyayari sa buhay mo. Mga kapatid, magtiwala ka lang sa Diyos. Magmamahal kang muli, tatawa kang muli, mangangarap kang muli, magpapanibagong sigla kang muli. At ngayon, nasa sitwasyon ka ba ngayon na hindi mo alam kung paano itong mababaliktad, mga kapatid? Instead of believing those lies and letting all the negative play in your mind, minsan nire-rewind mo pa ito. Pag nire-rewind mo yung mga negativism in your mind, okay, so, ang tawag dito, depression. Kapag ka naman pinas forward mo yung mga negative in your mind, ang tawag dito ay anxieties. Pagka naman pinlay mo yung mga negative things in your mind, ang tawag dito ay stress. So, saan ba galing yung stress? Saan ba galing yung anxieties? Saan ba galing yung depression? Di ba sa mind mo? At ito ay galing sa dyablo, binubulungan ka. Ayan, kasi dahil may ginawa kang kalokohan ng araw, it is because may ginawa kang mali in the past, pupunlaan ka niya ng depression. At ikaw naman, madidepress ka kasi araw-araw mong iniisip yon. Araw-araw mong iniisip. Tapos ngayon, nababahala ka, ano kaya mangyayari sa mga anak ko? I cannot even provide para sa edukasyon nila. So, nag-iisip ka ngayon na nag-iisip. Nag-iisip ka ng mga negative in the future. So, ang dyablo magpupunlayan ng anxiety. Anxiety tawag dyan. Sabi nga sa Bible, do not be anxious about anything. Kung nagwo-worry ka sa future, sabi ng Lord, mag-pray ka sa Lord. Mag-pray ka, do not be anxious by anything. But you should pray with thanksgiving in your heart. Sabihin mo, i-reverse mo ito. I-reverse mo ito. I-reverse mo, baliktarin mo ito, pabaliktad mo sa Diyos. Diba? Magpasalamat ka sa Diyos. Lord, salamat. Though I don't know what lies for me beyond the future, but one thing for sure, you hold my future, O Lord. You promise me an ending tomorrow. Diba? Yun ang pangako ng Diyos sa atin. Mga kapatid, napakaganda po ng katurong ito. Kung may kakilala kang nakakaranas ng depression, may kakilala kang nakakaranas ng anxieties, o kung may bumubulong sa'yo ngayon bumubulong sa'yo, sige, ano ka, na-stress ka, pinupunlaan ka ng dyablo ng stress, kasi yung stress yung ngayon yon, yung nakasalukuyan mong naranasan, na-stress ka sa buhay mo, okay, binubulungan ka ng dyablo, okay, sansalain mo ang dyablo. Sabi sa Bible, resist the devil, and the devil will go away from you. Resist the devil, submit yourself to God. Gamitan mo ng salita ng Diyos. Kasi si Jesus, ginamit niya ang salita ng Diyos nang siya'y tinetempt ng dyablo 40 days and nights in the wilderness. Nung gutom na si Jesus, ang sabi ng dyablo, sige nga Jesus, gawin mong Goldilocks, gawin mong Yum Burger, gawin mong Burger McDo, ang tinapay na yan. Ano sabi ni Jesus? Hindi lang sa tinapay, gumamit siya ng Word of God. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos, ginamitan niya ng salita ng Diyos.
Ano ba tawag sa salita ng Diyos? Sword of the Spirit. Hindi pwedeng depensa ka lang ng depensa sa dyablo. Sa mga pangit na sitwasyon sa buhay mo, kailangan mo ring umatake. At ang gagamitin mo, mga kapatid, ay ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, I encourage you na maglagay kayo ng Word of God. Put the Word of God in the tablet of your hearts. Sabi nga ni King David, I have hidden your word in my heart so that I might not sin against you. Nilalagay ko ang salita mo sa puso ko. Hindi ba basta sa mind, maki-carried away yan, mawawala yan. Pero pagka, halimbawa, I can do all things through Christ who strengthens me. Tapos, nag-exam ka, pwede mo sabihin, Lord, thank you, Lord, for you are the one who give me wisdom. Lord, thank you for the spirit of revelation. Thank you for, Lord, I received the spirit of wisdom. If anyone of us lack wisdom, we should ask you. Nasa James yun. James chapter 2. So, mag-claim ka lang ng Word of God. Tama yung ginawa ni Jidel. Noong nag-pray siya noon, tama yung mga ginawa nyo rito, lahat kayo, na kapag ka nagpe-pray, is you're using the Word of God. Kasi hindi pwedeng ang prayer mo is hungkag. Hindi pwedeng ang panalangin mo ay baog. Hindi pwedeng ang panalangin mo ay walang laman. Di ba kapag ka kinakausap mo yung magulang mo, ay pwede mo sabihin, pengin pera. Pengin pera. Hindi pwedeng ganon. Nakasahod ka agad ng kamay mo. So, dapat kapag lalapit ka sa Diyos, di ba? Sabihin mo, Lord, pupurihin mo muna siya. Kaya nga, ang sa part ng prayer, ang adoration ang unang-una. Adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Supplication, yun yung saka ka nalang hihingi sa Diyos ng kailangan mo matapos mong gawin yung tatlo. Adoration. Bakit inuna yung adoration? Lord, napakabuti mo. Panginoon, ikaw ay dalubhasa sa pagbaliktad ng mga pangit na bagay sa buhay ko. Panginoon, napakabuti mo. You're the King of Kings. You're the Lord of Lords. Lord, ikaw ang Diyos ng dakilang manggagamot. Lord, sobrang napakabait mo at mapagpatawad mo. Alam nyo, ganun din sa ating mga magulang, di ba? Pag sinabi ng magulang mo na, hingi ka agad, magagalit tatay mo, gagalit nanay mo, ayan na naman si sahod. Ayun na naman si hingi. Anin mo? Magbalas, pakita mo na, sabi mo, tatay ko, pinakagwapo yan, kahit naman di naman gwapo, di ba? Okay, flattery, no? Okay, ang tatay ko, mabet yan, di ba? Ang bet-bet yan. He's always providing for the needs of our family. Tay, ayan, ganyan, di ba? May konting himas. So, sa Diyos, ganun din. Pag lalapit tayo sa Diyos, hindi pwedeng, Lord, bigyan mo ako ng pagkain ko araw-araw. Hindi naman pwedeng ganun eh. Di ba, purihin mo muna siya. So, alam nyo, nasa sitwasyon ka ba ngayon na hindi mo alam kung paano mababaliktad ang mga bagay? Hindi mo kaya mag-isa yan. Hindi mo kaya in your own yon. Kasi, di ba, sabi nga ng Word of God, kapag kahiwalay ka sa akin, sabi ng Diyos, wala kang magagawa. So, para mabaliktad ang pangit na sitwasyon mo ngayon, kapatid, okay, ipaubaya mo sa Diyos yan. Dahil ang Diyos ng pagbaliktad. So, instead of believing those lies and letting all the negative play in your mind, ang suggestion ko mga kapatid, try a different approach. Just say, kapag ka nakakaranas ka ng negative, ipagpag mo yan, shake it off. Ang sabihin mo, Lord, I thank you that you have given me divine reversals. Pag sinabing divine reversals, galing yon sa Diyos. Yung mga kabaliktarang nangyayari sa buhay mo. Lord, gagawin mo, thank you for that you have divine reversals in my life. Sabihin mo yon. Gagawin mo ang kabaliktaran ng lahat. Okay, Father, turn the sickness into health. Lord, turn this morning into dancing. Lord, turn my child from poor decision to his purpose and destiny. Father, turn this lack into abundance. Lord, turn my family from strife and division to peace and harmony. Lord, turn my pain into purpose. Napakaganda po, di po ba? Maaring you may be in the time of sadness today, malungkot ka, dealing with things you didn't see coming. Pero the scripture says, God is close to the brokenhearted. Mga kapatid,
nagdurugo ba ang puso mo ngayon? Are you broken hearted? Hindi lang naman to sa boyfriend, hindi lang naman ito sa family loved ones mo. Maring sa puso mo is nahihirapan ka na talaga. Na-stress ka. Okay, sa buhay mo ngayon, sobrang trabaho na naman. Mamaya papasok na naman ako. So, wala bang pagbabago sa buhay ko? Isang kahig, isang tuka. Hindi ba pwedeng dapat maraming kahig? Hindi ba pwedeng pag maraming kahig, maraming tuka? Ang hirap eh. Di ba, maaring nahihirapan ka na, nagdurugo yung puso mo ngayon. Pero ang sabi sa Bible, God is close to the brokenhearted. Kung pag nagdurugo ang puso mo, mag-claim ka ng salita ng Diyos. Sabihin mo, Lord, you are close to the brokenhearted. I'm brokenhearted, Lord. At ang sabi ng Lord, di ba? Ang God daw is close sa mga nagdurugo ang puso. Kapag ka nakakaranas ka ng mga season of sadness in your life, season of disappointments in your life, God is right there with you. Nandiyan naman lagi ang Diyos, mga kapatid. Sabi sa Psalms, He even collect your tears in a battle. Totoo pala yon, na kapag ka sa bawat panahon sa buhay mo na umiiyak ka, diba, umiiyak ka, nagpapadala pala ang Diyos ng anghel at sinasalok yung mga luha mo. At God put them into a battle. Paano ibig sabihin nun? Bakit kailangan pang kunin ng Diyos? Bakit pa maging mindful ang God sa akin? Bakit pa niya kailangan salukin yung luha ko sa isang botelya? Kasi, nakikita ng Diyos, ibig sabihin, pinakikita lang ng Diyos dito na even in, not only in the major details of your life, in the major ugliness or unpleasant situations that you are into right now, is God is very much concerned to you. God is very mindful to you. Diba? Binigay nga ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus. Dahil sa laki ng pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. So, sa bawat pag-iyak mo, God can hear your heart's cry. Okay, shout out to Sister Lynn sa Macau. Okay, isa binabible studyhan ko nung araw nung nasa Macau kami. Member of the church. God bless, sis. Okay, tandaan natin, God even collect all our tears. At magwi-whisper yung enemy. Hindi, magpakamatay ka na lang. Hindi, meron akong isang kasama sa trabaho, expression niya, kapag ka napapagalitan siya, kapag ka nabibiro siya ng di niya gusto, sinasabi niya, mamatay na lang ako. Pangit na expression yun. Baka magkatotoo yun, di ba? Yung iba naman expression kapag ka nakakaranas ng mga hirap, sinusumpa pa ang Diyos. Yung iba, nagmumura, sobrang nagagalit na sa buhay niya. Tandaan natin, laging nandiyan ang kaaway, bubulungan ka niyan. Hindi ka na liligaya sa buhay mo. Hindi ka na magiging victor. Lagi kang you're always be a loser. You're always such a loser. You're always be a biktima or a victim. Pero, gamitan mo ng Word of God. Sabihin mo, no! Ang pag-iyak ay magtatagal sa magdamag. Ngunit ang galak na nanggagaling sa Diyos ay dumarating sa umaga. So, lagi mong kukontrahin ng mga bawat negatibo na sumasagi sa isip mo, binubulong ng ama ng kasinungalinan. Lahat yun kasinungalinan. Hindi ka nagagaling, hindi ka na magiging masaya muli, hindi ka na tatawang muli, hindi ka na aasenso. It is contrary to what God has promised or had promised in His Word. Kontra ito sa pangako ng Diyos sa buhay mo. Dito na po ako magtatapos. Meron pong isang tao, Christian po sila. Totoo po itong nangyari. Mga Christian businessman, faithful silang umaten sa church nila,
Tapos, nagkasundo silang bumuo ng isang Christian business. And that business was thriving. Umaasenso yung business. Pinagpe-pray nila. Okay, they pray, believe, and declare na pagpapalain ng Diyos yung business sila. They're always very, very positive in their approach to business. And for many years, that business was everything. It was doing great. Pero nagkamali yung isang accountant nila. Nagkaroon siya ng pagkakamali. Nag-file siya. Nung nag-file siya ng tax, okay, may dineclare siya na ganito yung ano nila. Ganito na yung revenue nila. Para nadagdagan yata ng tatlong zero. So, sobrang napakalaki yata nito, di ba? So, nung makita ito ng tax collection, okay, sa gobyerno, o itatawag na BIR, Bureau of Internal Revenue Rate sa atin, is napag-alaman nila na okay, nagkautang ang kumpanyang ito ng mga Kristiyano ng halagang 5 milyon. Ngayon, wala pa naman silang pondo kasi nagsisimula pa lang yung business nila. Yung mga Kristiyano ito, wala naman silang perang pangbayad para dito. So pumunta sila doon sa BIR. Okay, at sinabi nilang wala kaming pambayad ng 5 milyon sa inyo. Pero meron silang nakausap na officer doon. Ang sabi ng officer na napaka-irate, sabi niya, hindi kayo pwedeng mag-propose ng payment plan para mabayaran yung 5 million taxes nyo. It is very impossible. At nag-demand siya, yung babae, yung tax collector na ito, na kailangan bayaran nyo ng buo ito. Kung hindi nyo babayaran ito, you will face even more legal penalties. Sobrang nag-alala na tuloy yung mga Christian businessman na yon. They left that day very, very discouraged. At hindi na alam kung ano ang gagawin nila. Pero biglang may nag-pop up sa kanila. Kasi yung Word of God nasa puso nila eh. May nag-pop up na scripture sa kanila na kinlaim nila. Sabi, when the enemy comes in like a flood, God will raise up a barrier. Ang ganda po ng scripture na ito eh. But when the enemy comes in like a flood, God will raise up a barrier. Mga kapatid, sa nangyari sa mga businessman na ito, is nalaman nila that they are not fighting by themselves. Alam nila, Lord, pinapaubaya na namin sa iyo ang labang ito. Okay, the victory belongs to your people and the battle belongs to you, our God. Pinaubayan nila sa Diyos. And while hindi nila alam imposible mangyari dahil sinisingil na talaga sila in full ng 5 million, they didn't see a way. Pero ang ganda ng attitude ng mga Christian businessman na ito. Though they don't see a way, but they trust God that will make a way for them. They kept thanking God that God will make a way. Tapos after 30 days, para sa final judgment na, bumalik sila. Pumasok sila doon sa pamilyar na opisina ng harsh o mataray o striktong babae. Pero nagulat sila. 15 minutes sila doon nag-antay. Pero yung babae ay hindi lumalabas. Nagulat sila, may lumabas na ibang babae. At sabi niya, nasa na po si ma'am na ganito, na humahawak po ng kaso namin. Ang sabi niya, nilipat na siya sa ibang lugar. Nagkaroon ng pagbabaliktad ng Diyos, mga kapatid. Nagkaroon ng kabaliktaran. Turn around came. Nagulat sila. Hallelujah, praise the Lord. Tapos yung babaeng to is opposite siya nung stricta at harsh na dating officer na humahawak sa kaso nila. Sabi ng babae is napakabait ng babae, napakamaunawain, at naghanap pa siya ng ibang options para matulungan tong mga Christian businessman na ito. At sabi niya, babalik ako. At bumalik siya after half an hour.
bumalik siya. Sabi niya, hindi ako sumasang-ayon sa hatol sa inyo ng colleague ko o ng kasamaan kong babae. Hindi, tingin ko is nag-file lang kayo, yung accountant nyo nagkaroon ng mistake sa pagde-declare ng revenue nyo. So, nagkamali siya. Wala kayong pagkakautang sa amin lang 5 milyon. So, ganito na lang gawin natin. Okay? Bigyan nyo na lang ako, magbayad kayo sa registrar ng 100 pesos. 100 pesos from 5 million going to 100 pesos. At settled na tayo. Hallelujah, praise the Lord. Yung mga businessman. Hallelujah, praise the Lord. Isipin nyo it was just the opposite of what they thought na pwedeng mangyari. Kabaliktaran nangyari kasi na-expect na nila during the final judgment, sasabihin talaga sila ng officer na yon na napaka-rude sa kanila na you need to pay that 5 million amount in full. Pero hindi opposite o kabaliktaran, mga kapatid, ang nangyari. So ano yung natutunan natin ngayon dito? Mga kapatid, our God is the God of impossibility. What is impossible to men, all things are possible to God. Do you agree with me? Walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Nasaan ka ba ngayon? Okay? Ang pangit pa ng sitwasyon mo, meron tinatawag mga kapatid na divine reversals. Ang Diyos kaya niyang baliktarin lahat ng mga papapangit na sitwasyon sa buhay mo. Kaya niyang baliktarin ang kalungkutan at bigyan kanya ng kagalakan. Kaya niyang baliktarin yung pangit na medical report na sinabi ng doktor sa iyo para bigyan kanya, i-restore niya ang iyong kalusugan. Kaya niyang baliktarin ang mga bagay na yon. Ang tawag dito is divine reversal. Gagawin ng Diyos na kabaliktaran ng lahat. Okay? Father, turn the sickness into health. Ganun lang ang prayer natin. Lord, please turn my mourning into dancing. Lord, yung anak ko, turn my child from poor decision to his purpose and destiny. Lord, turn this lack into abundance. Nahihirapan na ako, Lord. Bigyan mo ako ng kasaganaan. Iyong pangako mo sa akin. Lord, kung ngayon ang family ko is full of strife and division, Lord, dalin mo ito sa kapayapaan and harmony. Lord, turn my pain into your purpose. Mga kapatid, ang ganda po ba ng salita ng Diyos na pinapatungkulan niya sa atin? Ang Diyos ay Diyos ng kabaliktaran. Kaya niyang baliktarin kung anuman ang sitwasyon mo ngayon. Nahihirapan ka na ba? May mga bumubulong ba sa iyo ngayong mga negatibo? Ito ay kasinungalingan, mga kapatid. Those are lies. Kasinungalingan lang to. Ang panghawakan mo yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Sabi nga sa John chapter 8 verse 32, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Sa Tagalog, makikilala nyo ang katotohanan, at ang katotohanan iyan ang magpapalaya sa iyo. Kung i-meditate mo ang salita ng Diyos day and night, sabi sa Bible, you will be like a tree surrounded by the streams of water, whose leaf does not wither, at laging namumunga. Mga kapatid, gusto mong maging taong matagumpay sa buhay? Gusto nyo ba na balang araw makapasa ka sa board exam? Claim it right now. Okay, isa ka ng professional, claim it. Faith is now and not tomorrow, not on the next year. Faith is now. Mga kapatid, ano bang kahilingan mo sa Diyos? Huwag ka nang manangan, huwag ka nang umayon sa mga bulong-bulungan na hindi naman nagbibigay sa iyo ng mabuti. Huwag ka nang manangan o umayon sa bulong na panay kasinungalingan.
Ang isipin mo lagi, our mind is a battleground. Ang isipin mo lagi, whatever is lovely, whatever is good report, whatever is pleasing, whatever is admirable, if it is a thanksgiving or praiseworthy, ang isipin mo ay yung mga bagay na yon. Maglagay ka, simulan mong lagyan ang puso mo ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, kapag ka napunta iyan sa puso mo, hindi ka na magkakasala sa Kanya. Okay? Kasi sasabihin mo, Lord, ang sabi mo, Panginoon, hindi ka na magdududa sa Diyos. Oo, tao lang naman tayo. Hindi ko sinasabing hindi tayo magkakasala. Pero sa oras na magkaroon tayo ng kasalanang nagawa sa buhay natin, ang sabi ng Lord, if I confess all my sins, God is faithful and just to forgive me from all my sins. Amen? Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Sige po, awitin po natin. Rishi, paki-play ulit yung Shepherd of My Heart. Napaganda dito. Okay, just a moment. Praise the Lord. As we sing this song, Shepherd of My Heart, just meditate the goodness of the Lord. Mga kapatid. And please don't forget to share this afterwards, okay? After nating worship ang Lord, ngayon, mananalangin po tayo. Okay? And I will invite Sister Judel after nito, after ng panalangin ng pakinig ng song na ito, at then mananalangin ako. Sister Judel will lead us in our closing prayer. Hallelujah. Shepherd of My Heart. Pwede natin i-search sa YouTube po ito. Trust in you, Shepherd of my heart. Keeper of this heart, your patience has no end. You love me back into your arms, time and time again. So if I start to wonder, like a lamb that's gone astray, I'll trust in you with all our hearts. Trust the Lord, for He's the shepherd of our hearts. You're the beacon of my life. You're the sunlight of my days. I can rest within Wala po your napiplay. arms. Amen. I can know Sister Bell? Sister Bell? Wala pong napiplay. Okay, sige. Pero narinig niyo yung walang sound, no? Wala po, hindi po nagpi-play. Sige, Walang sige. sound. Sige. Thank you. Okay, let's do it again. Ayan, sabihin niyo sa akin, ha? Okay na po. Okay, great. Okay, it's almost done. Okay, thank you for reminding, Sister Bella. You know me very well. You understand my deepest part more than I know myself. So when I face the dark, When I need to find my way, when I need to find my way, I'll trust in you, trust in you, Shepherd of my heart. Shepherd of my heart. Keeper of this heart of mine, your patience has no
Shepherd of my heart. Shepherd of my heart. Let's worship the Lord, church. Come on. You're the beacon of my life. You're the sunlight of my days. I can rest within your arms. I can know your loving ways. So let the cold winds blow and let the storms rage all around. I'll trust in you, Shepherd of my heart. Yes, oh God. Giver of this life for me, you're what I'm living for. For all my deepest gratitude, you love me even more. So as I walk through valleys, listening for the Master's call, I'll trust in you, Shepherd of my heart. Shepherd of my heart. You're the beacon of my life. You're the sunlight of my days. I can rest within your arms. I can know your loving ways. So as I walk through valleys, listening for my Master's call, I'll trust in you, Shepherd of my heart. I'll trust in you, Shepherd of my heart. Oh Lord, napakaganda po ng inawit namin, Panginoon, Shepherd of my heart. We trust in you, Shepherd of my heart. Panginoon, in times, Panginoon, na kung saan napaka-ugly, napakapangit ng mga sitwasyong mga naranasan namin sa mundong ito. Pero ito naman ang sinabi mo sa iyong salita, Lord. Sa mundong ito, meron kaming kapighatian. Hindi kami exempted, Lord. Kami mga Kristiyano, mga anak mo. Dahil lang sabi mo sa iyong salita na nagpapaulan ka sa masama man o mabuti, Lord. Lahat ng tao sa mundo, masama man o mabuti, ay nakakaranas din, Panginoon, ng mga pangit na pangyayari sa buhay, O Diyos. Minsan, Lord, nakakapagod na. Sobrang ang hirap ng mabuhay dito. Yung inflation, yung hirap, Panginoon. Lord, ang dami naming nararanasan dito sa mundong ito. Pero ang sabi mo, sa mundong ito, meron kaming kapighatian. Ngunit, ang sabi mo sa amin, lakasan namin ang aming loob. Sapagkat napagtagumpayan mo na ang sanlibutang ito, Panginoon. 2,000 taon na nakakaraan. Lord, ano man ang Lord, bayaan mo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nakakataho o nakakaalam ng mga iniisip namin sa ngayon. Alam mo rin kung ano yung nasa puso namin, Panginoon. And even you know, you are the God that hear our hearts cry, Lord. For you are the one, Lord, na kinokolekt, Lord, yung mga tears namin at nilalagay ito sa battle. Lord, you're very much familiar sa mga nangyayari sa buhay namin, Lord. Yung mga impit na pag-iyak sa magdamag, yung mga hirap ng katawan, because we're still living in this tent, we're still living in this body. Panginoon, dahil yung iba nakakaranas ng sakit karamdaman, Panginoon, kalungkutan. Pero ang sabi mo, Lord, kung nakakaranas man kami, Panginoong Diyos, ng sakit, mga sakit sa puso, mga heartaches, ang sabi mo, you are close to the broken-hearted, O God. Kung nakakaranas man kami, Panginoon, ng kalungkutan,
Ang sabi mo, Lord, you will turn our mourning into joy of dancing, Lord. Kung kami man, Panginoon, ay nakakaranas, Panginoon, ng iba't ibang mga pangit na sitwasyon, at dahil dito'y umiiyak kami, Panginoong Diyos. Ang sabi mo, Lord, weeping may remain at night, but joy comes in the morning. Panginoong Diyos, nananahan kami, hindi kami makikinig, Panginoon, sa anumang mga negative na bumubulong sa amin galing sa kaaway, sapagkat ang kaaway is hangad kaming sirain ang buhay namin, hangad kaming patayin, hangad kaming wasakin ang buhay namin, Panginoon. Ngunit sabi mo, Panginoon, ikaw ang Diyos ng katotohanan. At sa iyo, walang anumang kasinungalingan. Panginoon, you are the only one who made a promise that never leave it, O God. Kaya, Panginoon, Lord, kung ano yung pinangako mo sa amin, whatever is good, whatever is lovely, whatever is pleasant, whatever is admirable, if there is any thanksgiving and praiseworthy, we will think of these things, Father God. In the name of Jesus, alisin mo ang mga negatibo in the name of Jesus. Right now, alisin mo ang negatibo sa isipan namin ngayon. We pull down right now every imaginations that exalted itself against the knowledge of the Most High God, and we pull you down right now in Jesus' name. Lahat ng mga negatibo, inaalis namin, pinapaalis namin to sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Suicidal tendency, yes, spirit of depression, spirit of anxieties, spirit of stress, in the name of Jesus. Hindi ka namin kailangan yung mga garbage na yan sa isipan namin. Dinaalis namin ito sa pangalan ni Jesus. We're pulling down every imaginations, every negative imaginations in the name of Jesus, in the name of Jesus. And whatever is lovely, good report, pleasant, admirable, praiseworthy, thanksgiving, Lord, we're putting it into our mind right now in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. At sa oras na ito, isang pagbaliktad ang nagaganap ngayon sa buhay natin, mga kapatid. Ikaw ba'y may sakit karamdaman? Binabaliktad ngayon ng Diyos ang sitwasyon. God is restoring health unto you right now. We speak healing into you right now in Jesus' name. Ikaw ba'y depressed, you're anxious, ikaw ba'y stressed, in the name of Jesus, binabaliktad ng Diyos ngayon ang sitwasyong ito. And God, hallelujah, binibigyan kanya ng peace that passeth all understanding, for Jesus is the Prince of Peace. Binibigyan kanya ng kapayapaan in the name of Jesus, in the name of Jesus. Let the joy, peace, health, long-suffering, patience, yes, the fruit of the Holy Spirit be upon you, and that is constitute into one word, and that is the love of God be upon you right now in the name of Jesus. In the name of ang mga anak namin, Panginoon, sometimes they are wayward, lumilis ng landas, pero Lord, you will keep them right now. Isang pagbaliktad ang nangyari. You keep them in their destiny, in their purpose, in the name of Jesus, in the name of Jesus. We thank you so much. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Ang pag-iyak namin, Panginoon, ay wala na ang kalungkutan, wala na mga negatibong mga pag-iisip, wala na ang lahat ng iyon, at nasa amin ngayon ang kagalakan. Nasa amin ngayon ang kalakasan. Nasa amin ngayon ang kapayapaang nanggagaling kay Jesus. Ang katagumpayan, ang kagalingan, ang iba't ibang klase ng pagpapala, every form of blessings right now ay nasa amin. Isang pagbaliktad ang nangyari ngayong araw na ito, and we will never be the same. We will always be the person you want us to be. In Jesus' name, this we pray. Kung natanggap mo ito, pwede ka ba magsabi ng malakas na Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon.
Praise the Lord. May I invite Sister Jidel to lead us in our closing prayer. Hallelujah. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Diyos, na may likha sa lahat, sa bagong araw at karanasan. Salamat din po sa biyaya po ng bawat isa. Salamat din po dahil muli po kami ay naririto upang magkasama-sama sa isa na naman pong matagumpay na Bible study na pinangungunahan po ni na Pastor at ni na Pastora. Salamat po sa guidance at sa mga salitang nagbibigay po ng pag-asa at lakas po sa aming mga puso. Ngayon po, sa tinalakay po namin, nawa po'y patuloy naming maranasan po ang inyong pagkilos sa aming buhay. Salamat po sapagkat alam namin na kayo ang Diyos na may kapangyarihang magbaliktad ng sitwasyon patungo sa kabutihan. Naniniwala kami na bawat pagsubok, may plano kayo upang kami ay magtagumpay at sa inyong mga kamay, ang lahat ng bagay ay posibleng magbago. Hinihiling po namin, O Diyos, na bigyan ninyo po kami ng matatag na pananampalataya upang hindi po kami madala sa kasinungalingan ng kaaway. Hindi po kami makikinig sa kanyang panlilin lang, sa kanyang mga pananakot o sa kanyang mga pagdududa, sapagkat alam po namin na kayo ang Diyos ng katotohanan at ng buhay. Panginoon, hayaan ninyo po na ang inyo pong katotohanan ang siyang palagi naming maging gabay sa bawat decision po at landas po na aming tatahakin. Patuloy po kaming magpapakumbaba at maghihintay po sa inyong magagandang plano. Patuloy po kayong mangusap sa amin, palakasin ninyo kami at gawing tapat sa inyong kalooban. Salamat po sa inyong walang katapusang pag-ibig at sa mga pagpapalang patuloy ninyo pong ipinagkakaloob. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please open up your camera. Thank you very much, Sister Jidel. Hallelujah. Sister Belle, Sister Annalyn, Mami Francine, Mami Jean. Wow. So, Mami Juday, si JM. JM susunod. Ikaw yung closing prayer, ha? Okay. Next. O sige, maraming ang gaganda niyo naman, ang gagwapo. Okay, praise the Lord. Okay, I can see the glory of the Lord, Mami Jean, in you. I can see the glory of the Lord. Maraming salamat. Mga kapatid, wag po tayong maging madamot. I-share po natin ang napakagandang katuruan ito. Kailangan po nila ito. Kailangan naman sa buhay nating kaibigan natin kasama sa trabaho na marinig ito. Ang ganda po nito. God bless. God bless. Mga tiga shepherds. Mga ka-shepherds, God bless. Ka-shepherds heart. God bless. I-meditate din po natin yung kantang yon. Shepherds, Shepherd of my heart. Makakapanood po natin sa YouTube yung God bless, and see you sa prayer meeting natin. God bless, JM. Bye-bye. God bless. Ano, Rizzy? Ganda ba? Ano man na natutunan mo kay Rizzy? Bakit ka baliktaran? Siya yung nagtaturn ng mga wings. Nagta-turn around. Yan pala. Kahit imposible. Ha? Siya yung Diyos na Oo. posible mga bagay. Kaya niyang baliktad ng mga Oo, kaya nga. Susunod ikaw opening prayer, ha? Opening prayer ka next Sunday, si JM yung closing, ha? Maglagay ka ng word of God sa opening prayer mo.